Magmukhang tao muna si Madam ngayon. Kasi may pupuntahan siyang espesyal na event. Syempre, minsanan lang to. Kaya magmukhang Madam dapat. Eto pala yung mga dahilan kung bakit minsanan na lang magpaparamdam si Madam sa inyo. Sa sobrang busy ni Madam, hindi na niya alam kung paano niya hahatiin yung oras niya. Etong araw na ito, pumunta nga pala si Madam sa Dapitan City. 5 PM start ng event. Si Madam, 6 PM na pumunta. Grabe ka naman maka-Filipino time, Madam. Dito pala ginanap yung event sa Balay Hamoy sa Dapitan City. Syempre, mag-logbook muna bago papasok. Buti na lang talaga hindi pa nag-start yung event. Pagkapasok ko mga kapiling, ako lang pala ang naiiba na outfit. Paano kasi yung Madam nyo nag-alas CEO pa? Tapos itong si Royzy Vlog at si Bakasyon, hindi man lang ako in-inform o piniim man lang na dapat naka-Filipiniana outfit pala akong a-attend. Lalo pat isa pa si Madam na nominees for the Best Comedy Vlog Award. Tapos nanalo pa yung Madam nyo. Pretending to be the Madam of the Dapitan City. She has million followers on Facebook and of course TikTok and YouTube. And of course our nominees, please join our winner on stage. First time ni Madam na makatanggap ng award. Kaya thank you, Gawad Laong Laan. First, Jose Rizal, Digital Creative Awards. At syempre sa inyo din mga kapilingon. Thank you sa mga walang sawang sumusuporta kay Madam. Kasama din pala ni Madam, mga local vloggers dito sa Dapitan City. Bago umuwi, hinamon ko muna silang sumayaw. Ewan ko ba kung bakit nauso pa tong sayaw na to? Kinabukasan, nag-breakfast si Madam ng kape. Bago kasi mag-Christmas, namigay ng pamasko si Madam sa mga tanod dito sa barangay namin sa Sikaya, Bukana, Dapitan City. Hindi lang mga tanod, mga health workers, kasama na yung lupon at utility. Lagi kasi nagpaparamdam ang mga to. Yung pamasko daw nila. Syempre dahil ang Pasko ay araw ng pagbibigayan at araw ng hingian. Kasama na yan sa buhay natin. Kaya kailangan nating lumaban. Dali-dali ngang bumili si Madam na tag 5 kilong bigas. Dahil bigas ang the best na pangregalo sa Pasko. Kasi wala talagang sayang maski isang butil. Syempre, deserve din nilang mabigyan ng pamasko. At hindi pa natatapos dyan. Dininig din ni Madam yung hinanaing ng mga habal-habal drivers dito sa barangay namin at meron ding sa ibang barangay. Yung request nila ay uniform para maganda at neat silang tignan. Kasi yung mga habal-habal drivers namin dito, mga gwapo at macho. Kaya deserve nila na may uniform na maganda. Sinabi ko nga sa kanila na ibigay yung best smile kasi aabot to sa ibang bansa. At pina-Christmas party na din namin sila para naman memorable yung araw na ito. Para hindi kami makalimutan man lang at malibre man lang ng sakay ng habal-habal. Syempre hindi mawawala yung lechon. Kasi pag may lechon, ang social na ng handa mo niyan. Yan din yung hinahanap lagi sa mga handaan. Kaya alam nyo na kung bakit minsanan na lang magpaparamdam ang Madam nyo. Ang dami na kasi niyang obligasyon. Kaya ngayong 2024, laban lang tayo, go! Hindi dito natatapos ang katuwaang dala ni Madam. Dahil dito sa lugar ni Madam, may hinanda din siyang pasabog. Nagpagawa nga siya ng malaking stage dahil gumawa si Madam ng event na hindi nila makakalimutan. Nalaman kasi ni Madam na may mga talent din pala tong mga kapitbahay niya. Kaya sinalang ko tong mga dakilang ama sa isang false gay pageant. Gabi-gabi, tinuturuan ni Madam na palambutin tong mga katawan nila. Ang nangyari tuloy, halos bumigay na tong mga to. Ewan ko ba kung mananatili pa din to silang ama pagkatapos. Mas magaling pa kasi silang rumampa kaysa kay Madam. Nagrereklamo na nga tong mga to dahil hindi sila marunong mag-heels. Pero dahil nga sa gabi-gabing practice, sanay na nga to sila. Dahil nakikita kong ready na nga to silang isalang, hinanda na nga ni Madam yung mga dapat ihanda. Katulad nga nitong tela na i-design sa stage. Dahil pageant tong pasabog ni Madam, hindi pwedeng makakalimutan yung corona. Kaya namili na nga si Madam ng mga bonggang corona talaga. Yung tipong corona na mas malaki pa kaysa sa mukha nila. Dahil nga isa itong malaking event, dapat ay bongga talaga. Nag-arkila na nga si Madam ng mga kagamitan, katulad nga nitong mga speaker, mga light, microphone. Syempre, sinama ko na din yung mga operator. Dahil nga gabi gaganapin yung pageant, umaga pa lang, niready na nga ni Madam na pagandahin itong stage. Dahil nga medyo may kalakihan nga yung stage, nahirapan nga kami kung paano pagandahin ito. Dahil sa event na to, yung Madam nyo, naging founder, organizer, at naging designer. Ikaw kasi nagpasimuno nito lahat, Madam. First time kasi to na may ganitong ganap sa lugar namin. Kaya yung Madam nyo, ginawa niya yung lahat para maging successful yung event. Syempre, sa tulong na din ng mga kapitbahay ko. 7 PM ang start ng event. 5 PM pa lang ang dami ng taong pumunta. Syempre, dahil minsanan lang na may ganap na ganito dito sa lugar namin, kaya dudumugin talaga ng mga tao. Kinuha ko na ding MC tong si Kumaring Maria. Kumuha na din ako ng pangmalakasang judges. Sobrang natuwa talaga si Madam dahil ang daming taong pumunta. Kahit maliit nga tong space na ginanapan namin, hindi naging hadlang mga kapilingon. Kitang-kita nga sa kanila yung excitement. Hindi pa lang nag-uumpisa, nakangiti ng mga to. Ngayong gabi, broke at me!
Isa ito sa mga gustong gawin ni Madam dito sa lugar niya. Ang magbigay ng konting kasiyahan dito sa lugar niya. Pero mas excited akong makita tong mga contestant. Halos hindi ko nga sila makilala. Hindi daw muna sila magiging ama sa gabing ito. Hihigitan daw nila yung kagandahang meron yung asawa nila. Sinayaw na nga nila yung production number na tinuro ko sa kanila. Ito na nga si contestant number 1 sa talent portion niya. Si number 2 naman, Elsa yung ganap. Yung Elsa nyo, pagod na. Nasobrahan kasi siya sa powers, kaya yan yung nangyari. Si number 3 naman, iba yung atake. Naging singer is bigla. Ito namang si number 4, drama naman yung talent niya. Nalinis tuloy bigla yung stage. Ito namang si number 5, sexing ang sumayaw sa talent niya. Tapos, eto na nga si number 6. Hindi din nagpapatalo. Hindi mo akalaing may 3 anak na to. Dahil nga sa sobrang lambot ng katawan. Nabibigla na nga ako sa mga talent na meron sila. Eto namang si number 7. Hindi din nagpapatalo sa paro-paro G na talent portion niya. Sinama pa pati yung Majunakis niya. Si number 8 naman, nagiging buntis bigla sa talent niya. Abay, di din nagpapatalo si number 9. Talagang dinala yung tinda sa grocery store. Gusto pa atang magluto dito sa stage. Si number 10 naman, abay, ang galing-galing palang sumayaw nito. Lalo naman tong si number 11. Hindi din nagpapatalo kahit siya yung pinakahuli. Dito na nga tayo sa swimsuit wear. Isa-isa na nga to silang rumarampa. Talagang nagpapakitang gilas sa kaseksihan nila. Napaka-talented talaga tong mga kapitbahay ko. Hindi ko akalaing may mga talent pala silang tinatagong mga ganito. Partida, nahihiya pa yan sila. Ang akala kasi nila katuwaan lang. Hindi nila ine-expect na bongga pala tong pageant na ito. Wala silang magagawa kundi humataw na lang ng todo. Kasi may award din sa Best in Swimwear. Ang galingan nila, parang sanay na talaga. Dito na nga tayo mga kapilingon sa evening gown nila. Abay, pinaghandaan talaga nila to. Eto nga si number 3, Lady in the Red talaga. Hindi ko nga ine-expect na ang gaganda ng mga evening gown nila. Ang sexy talaga nila sa dress na sinusuot nila. Grabe din kasi yung supportang binibigay ng asawa nila. Nakakatuwa lang na talagang pinaghandaan nila ang pageant na ito. Hindi na nga mapigilan yung hiyawan ng mga tao. Kumikinang-kinang nga tong dress ni number 9. Lalo ko silang hindi makilala dahil sa suot nilang mga ganito. Hindi mo akalaing nagiging ama ang mga to. Ang sunod nga ng evening gown, pipilian na nga kung sino yung makakasama sa top 5. Dahil 11 contestant to sila lahat, ang 6 na matatanggal ay makakatanggap ng consolation prize na tagi-isang 1/2 sack at syempre may pamigay din si Madam na 1,000 pesos. Wala talagang uuwing luhaan dahil bukod sa may bigas na nga sila, may pambili pa silang ulam. Ibinigay na nga ni Madam yung mga consolation prize nila. Sobrang tuwa na nga ng mga to. Kaya bago nila iiwan yung 4 na sulok sa stage na ito, kanya-kanya na nga ng buhat sa bigas nila. Yung 5 may iwan sa stage. Ipopost ko yung full video nito. Kaya hanggang dito na lang, go.